Alam niyo ba, minsan hindi natin alam na ang isang simpleng pagkikita o pag-uusap ay yon na pala ang huli. Yes po mga ma'am at sir, tama po kayo sa inyong narinig. Ito ang tinatawag nilang the last meeting theory. So tungkol saan nga ba ang theory na ito? Ang theory na ito ay hindi lang tungkol sa paghihiwalay, kundi tungkol sa kahulugan ng huling sandali na ibinibigay ng tadhana sa dalawang taong pinagtagpo. Ayon sa psychology, sinasabi na ang huling pagkikita ay may malalim na epekto sa isipan ng isang tao. Kapag alam mong huli na, ay para bang mas nagiging malinaw lahat bawat salita, bawat ngiti, o bawat tingin natin sa isang bagay, lugar o isang tao na napamahal na sa atin. Para bang gusto ng utak mong isave ang lahat ng detalye? Kasi alam nga natin na ito na yung huling sandali. Ang tawag dito ay closure-seeking mechanism. Ito ay isang paraan ng isip natin para tuluyang tanggapin ang katapusan ng isang bagay o pangyayari kahit ayaw pa ng puso natin. Sa literature naman, ang last meeting ay madalas gamitin bilang simbolo ng pagtatapos. Ito yung eksenang tahimik pero mabigat at punong-puno ng emosyon. Halos lahat ng klasikong kwento ng pag-ibig ay may ganitong bahagi, yung sandaling kahit wala namang salitang binitawan, pero ramdam na ramdam natin ang bigat ng kahulugan ng pamamaalam. Minsan, sa katahimikan ng ganitong tagpo, mas naririnig natin ang lahat ng mga salita sa ating puso at isipan na hindi man lang natin nasabi sa huling pagkakataon. Ayon naman sa philosophy, naniniwala ang ilan na ang bawat huling pagkikita ay may dahilan. Hindi ito basta aksidente, kundi bahagi ng mas malalim na galaw ng universo. Pinaniniwalaan ito na baka kaya kayo pinagtagpo o muling pinagtagpo ay hindi para magpatuloy, kundi para maalala natin kung gaano kalalim ang kahulugan ng pagmamahal at kung gaano kahalaga ang pagtanggap. Tulad ng sabi ng ilang mga existentialist thinkers, ang katapusan ay hindi kabiguan, kundi paalala sa ating mga tao na tayo ay nagmamahal, nasasaktan, at sa kabila ng lahat, patuloy pa ring umaasa. Anyways, kung titingnan naman sa biblical perspective, may koneksyon din ito sa pananampalataya. Maraming senaryo o pangyayari sa Biblia ang nagpapakita ng makahulugang huling pagkikita. Tulad ng huling hapunan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kahit alam na ni Jesus na iyon na ang huli nilang hapunan bago siya traidorin ng isa sa kanyang mga alagad, ay ginamit pa rin niya ito para magpatawad, magturo, at magmahal. Ganon din sina David at Jonathan, magkaibigang nagpaalam ng may pangakong katapatan kahit magkalayo na ang landas. Ayon naman sa aklat ni Solomon sa Ecclesiastes 3:1, paalala ito na sa bawat bagay ay may takdang panahon. May panahon ng pagkikita at panahon ng paghihiwalay. Sa madaling salita, ang bawat last meeting ay may layunin at madalas, iyon ay hindi pagtatapos, kundi simula ng pag-unawa. At dito na po matatapos ang ating video. Maraming salamat po sa panunood at pakikinig. See you on the next episode. Goodbye.